Kumusta mga brad? Nilabas na nga po ni Kymco ang isa sa mga bagong motor nila. At hindi nga po katulad ng inaasahan, iba yung motor na nilabas nila. Paniwalang-paniwala nga po kasi sila na Dink G150 yung ilalabas. Yung sa teaser kasi nila, parang ganun yung sa DRL. Pero tapos na nga po, iba yung nilabas nila. Ito nga po ang bagong Kymco Agility Eco 125. Pangalan pa lang medyo kakaiba na. Katulad nga po ng palagi kong sinasabi, yung mga scooter nila, unique talaga yung mga design. Kita mo naman yan. Pogi na, practical pa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Ito na nga po ang pinakabagong Kymco Agility Eco 125. Una mo nga pong mapapansin sa motor na ito, maangas yung datingan niya, tapos meron pa siyang top box. At higit sa lahat, malapad yung floorboard niya. Yung iba kasi malapad lang yung noo. Ito nga po yung sinasabi nila na pantapat di umano doon sa Honda Click version 4 ni Honda. Para po kasi doon sa mga hindi nakakalam, ang brand po na Kymco ay hindi po putyo-putyo. Pangmalakasan din po itong brand na ito. Kaya yung presyo hindi rin putyo-putyo. Sumasabay din sa mga tinatawag yung branded. Kaya dahil dyan po usapan na naman natin kung ano po meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kymco Agility Eco 125 na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-electronic fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9.3 horsepower at 7,000 RPM, 10.2 Nm of torque at 6,000 RPM. Dahil nga po kalalabas pa lamang sa kanya, wala pa tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 9 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 53 kilometers per liter. So yan nga po yung isa sa mga pinagmamalaki nila dito sa motor na ito. Napakatipid niya sa gasolina, kaya nga po siya tinawag na Eco. Sa akin kasi isa talaga yan sa mga basihan ng mga tao kapag pumili sila ng motor. Matipid sa gasolina. Pero hindi ko naisip dati, lintik na may sporty na yan. Ang sukat ng kanyang gulong 90/90/12 sa harap at 100/90/10 naman sa likuran. So Malaburg man or Avenis nga po yung datingan din ng mga gulong nito. Pero bumagay din naman sa kanya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Kaya para doon sa mga taong nagsasabing, saan ka nakakita ng 125cc na naka-disc brake sa harap at disc brake sa likod? O ayan na, kagatin mo. Ang kanyang seat height ay may taas na 760mm lamang. Kaya abot po ito ng mga lady rider na hindi katangkaran. Makapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At maangas nga naman talaga yung design ng headlight niya. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital. Pero hindi nga po katulad sa ibang mga scooter or yung mga bagong scooter. Hindi pa po ito naka smart key. Disusi pa din yung gamit sa kanya. Pero kung ako ang tatanungin, goods na sa akin yung naka disusi lang. Mas convenient kasi. At syempre hindi nga din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At isa nga din po sa kagandahan dito sa motor na ito, kapag binili mo siya, meron na po siyang kasamang top box. O diba, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So malinaw pa sa sikat ng araw na itong motor na ito ay talagang
highly recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po nagkakalaga ng 82,000 plus pesos. So sa madaling salita, magkapresyo po sila ng standard version ni Honda Click 125 version 4. Ikaw Brad, kung ikaw tatanungin, bibili ka ba nito or bibili ka nun? Nasa iyo ang desisyon. So hanggang dito na lang muna mga Brad, kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.